Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Kumpirmado nga ang lahat ng paratang dito kay idol nyong tukmol na si Rafi Tukmol Tulfo na itong idol nyo umano ay hindi lang naduwag at bumahag ang yagba dito kinaahas ng Malacanang na si Lizata Nasmags at Mel Yunario Robles, kundi totoo ngang bayaran itong idol nyong tukmol na ito. Dito nga natin makikita kung sino talaga ang may paninindigan sa ating pinakamamahal nating bansang Pilipinas at sa mga taong bayan. At itong idol nyong tukmol na ito ay isa lang sa mga taong walang prinsipyong mapaglingkod at wala talagang tunay na pagmamahal sa ating bansa at sa taong bayan. Dito nga din natin makikita tunay ngang nakakasilaw ang pera, lalong-lalo na kapag ikaw ang taong tunay na gahaman. Dito nga natin makikita sa buhay nitong idol nyong tukmol na ito na ang pera lang ang kanyang humihikayat sa kanyang pagtalikod sa kanyang prinsipyo kung bakit siya tumakbo bilang isang senador. Mel Robles at Liza Smugs, wala na ata talagang makakahuli dito sa dalawang to dahil sa pera nilang hawak na kayang-kayang baliktarin ang lahat ng sitwasyon. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At para naman sa solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Discuss na mga atin, kuya. Naka-ready na ba yung ating okay. Pag-usapan din natin si Ma'am Shikels mamaya kasi si Ma'am Shikels involved sa di umano'y extortion thingy. My girl, yung jowa mo, Ma'am Shikels, kung ano-anong mga kinasasangkot ng kababalaghan ever. Ginoo ko ang malas-malas ng Pilipinas. Ay, kailan kayo matatapos ang lahat ng ini? Ginoo ko. Anyway, let's discuss na. So, sa nakaraang prayer rally, yung lalo na yung final, yung 6th and 7th day ng prayer rally po ng SMNI, nagsalita doon si Sandra Camp. Kung hindi nyo napanood, dati pala siyang OIC ng PCSO, ng tayaan ng numero, ng loto, right? Or kung ano man yung posisyon niya na inappoint siya ni Pangulong Duterte. And dati, sabi ni Sandra Cam, lagi daw silang maraming budget para kasi 'di ba ang kaya naman tayo may PCS o kaya naman tayo may lottery kasi diyan lumalapit yung mga nangangailangan syempre ng biglaang tulong lalo sa tulong medical, 'di ba? So, sabi ni Sandra Cam na nagtaka nga ako diyan dati, lumambot yan, natakot yan kay Dilima noong mga panahon na makakalabas si Dilima. So sabi ko nawala yung bangi si Sandra Cam. Humingi siya ng sorry, 'di ba, kay Dilima. Ewan ko kung naalala niyo yan. Pero nung medyo nauulinigan na natin na parang si Dilima ay makakalaya and nakalaya nga. Kukuting animal ka talaga no? So, yung mga dilawan lumalakas sa panahon at saka nakakalabas, 'di ba? Naabsuelto panahon ni Kuting. Hindi natin sukat akalain kasi yung kaso ni Dilima, ano yan 'di ba? Involved ang droga. So, non-bailable supposedly. Pero yung ibang judges natakot, umurong, pati mga testigo, and then eventually, ayun, nakalaya si Dilima. So si Sandra Cam na isa sa matinding bumabanat nung kay Dilima, natakot, humingi siya ng sorry. Sabi ko, no, lumambot si Sandra Cam. Pero ngayon po, lumalakas ang loob, umaangas kasi nahahalata niya na incompetent ang gobyerno ni Kuting at hindi tama ang nangyayari. And of course, Sandra Cam may kredibilidad magsalita lalo na sa anomalya sa loto, sa tayaan ng numero dahil dati pala siyang appointee dyan. Nung panahon daw nila, pinakamababa nilang binibigay sa mga lumalapit ng tulong, 10K. Ngayon daw, 1.5 na lang, pahirapan pa sa pagpila. Suffice to say, kumukonti ang pera ng loto. Right? Yung revenue na inaakyat ng loto sa kaban ng bayan or ng PCSO, lumiliit. So, inutil si Robles, si Melionario. Tapos, laging may nananalo. Bakit ganito ang nangyayari? Kaya si Sandra Cam, siguro may mga dati pang mga empleyado dyan sa PCSO na
loyal naman sa kanya or maybe may nakakarating sa kanyang info na katakata kayo mga nagaganap sa loto, ba, 'di ba? Na ganito po ma, may mga lone bettor na paulit-ulit na nananalo, minumura na nga ni Sandra Cam, 'di ba? Si Melionario, binuking rin ni Sandra Cam na ang boss ni Melionario, of course, sino ba ang nag-appoint? Hindi naman si Kuting, mukhang si Ahas. So malamang kung ano ang napapala ni Melionario ay may komi yung boss niya, alam nga namang wala, di ba? Binati pa nga siya, di ba? Sama-sama tayo magiging Melionario. Thank you for the things that you did to me and for my husband. Sabi pa nga niya, Jahas ever nung birthday ni Melionario. Dahil sa pagsasalita ni Sandra Cam, mga ate at kuya, walang choice si Tulfo kundi magsalita na rin. Pero ang statement niya parang apakalambot, parang pressure cooker na buto-buto ng baka or laman ng baka at baboy, pork and beef. Talagang apakalambot, parang pambading lang ang ganapan. Dapat ako ang malambot kasi ako ang legit na bading. Pero din si Tulfo parang nasaan ang bangis at tapang mo? Kung hindi nagsalita si Sandra Cam doon sa nakaraang prayer rally, hindi ka rin iimik patungkol dito. Ayan. So pag-usapan natin to. Well, at least nagsalita siya siguro out of kahihiyan kasi nga 'di ba siya yung unang nagpa-imbestiga, napi-pressure yata si Tulfo. Hindi lang yung kanyang naghuhumindig na laman ang na-pressure cooker. Na-pressure din siya sa mga banat ni Miss Marley kasi kanya. And gayon nga po si Sandra Cam umiimik na rin na may kredibilidad magsalita patungkol sa nangyayaring katakataka dyan sa tayaan ng numero. So eto ang malambot na statement ni Tulfo, mga ate at kuya, at bakit ganito lang ang sinasabi? Tumaas daw ang kanyang kilay. Tumaas ang kanyang kilay, ang yung kilay na mapagmataas na laging namimintas, sabi nung kanta ng Salva Coca. Yan. Diba? Basahin ko sa inyo. Nakakataas daw ng kilay, sabi ng lulunyo. Tumaas daw ang kilay niya. Oh, wow, parang akla lang. Alam ko mga lalaki hindi tumataas ang kilay, hindi naman nila masyadong ginugroom yan. As is, where is, parang ganun yung kilay ng mga lalaki, di ba? Sa mga babae, syempre, guguhitan mo yan, aahitan mo nga, aahitan mo pa, sabi nga na ba, ano ba yung inahit, tapos binakapal naman. Kasi nga, kailangan ayusin ang forma, di ba? May arch dapat. Yung mga girls, pag maganda ang kilay, nagmamaganda, minsan tinataas nila yan to express their attitude, disgust, di ba, disapproval, ganyan. Si Tulfo, ang comment niya sa tumama sa loto, nakakataas daw ng kilay. Saan niya nakuha itong balitang ito, di ba? Di ba ito ay kasabay nung pagsasalita ni Sandra Cam doon sa prayer rally 2 days ago? 3 days ago kasi 2 beses po si Sandra Cam doon. Sa mga hindi familiar sa itsura ni Sandra Cam, siguro open tayo ng picture, no? Hindi ko naman pwedeng i-assume na lahat familiar sa mga ating dinidiscuss din eh. Hanap ako ng picture ni Sandra Cam. Okay, found one. Okay, nakulong po ito dahil nga po pinagbintangan na may pinapatay sa Masbate. So, Bicolano pala itong si Sandra Cam. Okay? Pakita ko lang ang picture niya. Pakisama ka naman. Napakabagal. Bakit sumisilip lang si Sandra Cam? Picture. Okay. Ay! May nang ta-track daw sa akin habang nagla-live ako. May mata si Butod din yun, nanonood. Ayan. You are being tracked, sabi ko. Anyway. Pakita ko lang sa inyo kung mga kuya. Habang nag-live tayo, may nakamata daw sa atin. The special mention sa, you are being tracked. Sabi ng aking antivirus. May nakabantay, may nakaantabay, may nagmamasida. Sandra Cam, mga at kuya. Okay. So, umimik si Sandra Cam at naging balita nga po ito na meron palang, 'di ba, huling araw nung prayer rally. Mayroon daw isang lone bettor na tumama ng 20 times. Normal pa ba 'yan, mga ate at kuya? Tanong ko sa inyo. Normal pa ba na may tumatawa ng 20 beses sa loob ng isang buwan? Yan ang pasabog ni Sandra Cam. Binanggit mo na siya na meron daw lone bettor na 15 times nanalo. And then meron pang lone bettor na 20 times nanalo within a month.
siguro may isang lone bettor na 15 times nanalo in a span of let's say a year, right? So may mananaya na manghuhula, hindi kaya si Madam Puring yan. Oh, so makabilang buhay na pala si Madam Puring. Oh, sino itong manghuhula from Quiapo or maybe from Bulacan? Laging tumatama ang Bulacan. Hindi kaya si Taning yan? Na 15 times daw na nanalo na sa loto, sabi ni Sandra Cam. Siguro in a span of a year. But meron pang lone bettor na 20 times nanalo within a month. My gods! At may kredibilidad si Sandra Cam, mga ate at kuya, dahil galing siya sa PCSO. May mga insider, may mga puting ahas na nagtitimbre sa kanya, hindi lang kay Miss Maharlika, hindi lang kina PRRD, kina Pastor Kiboloy. Malamang nagtitimbre rin yan sa media, hindi lang binabalita ng media. At siguro ayaw rin magsalita ng puting ahas, ayaw rin magparating ng mga, 'di ba, ng mga ayaw lang mag-release ng or 'di ba magpakaputing ahas or magtimbre ng mga anomalya sa loob sa media dahil nga baka ipahamak ng media. Kanino lumalapit? Kay Miss Maharlika, kina PRRD, malamang 'di ba nagbibigay sila ng intel, and even to Sandra Cam. Since nga si Sandra Cam taga PCSO naman. Within a month, ilang beses mga ate at kuya merong jackpot prize na tumatama within a month? Malamang mga 8 beses. Within a week may nananalo ng dalawa, may nananalo ng dalawa, 'di ba? Yung mga jackpot prize ng 15 million, 40 million, 60 million, may tumatama ng 200 million or girl. Sabi nga ni Sandra Cam noon, kami nga within 3 months wala pang tumatama ng jackpot prize, lalo yung malakihan na yan kasi mahirap mapanalunan, napakaraming combinations, di ba? Kasi mga 656, mga ganon, 654 combination. So 54 numbers tapos 6 combination, mahirap talagang tamaan. 645 nga ang hirap ng tamaan eh. Lalo pa yung 654 or mas matataas na combinations. Pero ngayon, every week, twice a week, may tumatama. Hindi na normal yan. Okay? Oh, mas nasusurprise pa tayo pag walang tumatama sa loto kaysa sa may tumama. So ang palusot nila, hindi naman daw yung hindi naman yung malakihang premyo yung 20 times may nanalo. Doon lang daw sa pangmaliitan, like mga 3-number combinations, may 20 times ang galing talaga ng mananaya yung kung sino man siyang pinagpala sa Pilipinong lahat. Okay? Biro mo 20 times siyang nanalo sa mababang combination. So kung merong nananalo ng ganyan 20 beses, malamang may nananalo rin ng one time lang at dapat maraming winners. Ay kauupo pa nga lang ni Mel Robles 433 na ang nanalo, di ba? Naghati-hati na lang sa jackpot prize. Oh. So baka yung mga pa-premium 50k, yung ang pot money or yung jackpot prize mga 50,000, yun lang yung napanalunan ng makailang ulit ng iisang tao. Normal pa ba yan? Ang sagot ni Tulfo ay nakakataas naman ng kilay. Sa loob ng isang buwan, Diyos ko, ilang beses siyang tumaya. Araw-araw siyang tumataya at marami siyang combination na tinatayaan. O, yung mga 6 combination mga ate kuya, 20 pesos yun eh. Kaya nga sabi ni Sandra Cam, huwag kayong tataya, sayang ang 20 pesos nyo, pambili nyo na lang ng bigas na hindi pa rin 20 hanggang ngayon. Huwag na kayong umasa kasi may mahika di umano sa PCSO. And ganyan, ang reaction lang ni Tulfo, nakakataas naman ng kilay yan. Ang dapat mong sabihin, Tulfo, kung ako siguro ang nasa posisyon mo ay nakakagalit, nakakabahala, nakakapagtaka, nakakagigil, hindi yung nakakataas lang ng kilay, Tulfo. Anong next move mo pagkatapos nito? Ito nga po yung palusot yun. Ang palusot, umami ng PCSO. Hindi sila nag-deny sa allegations ni Sandra Cam, kaya nga tumaas ang kilay ni Tulfo. Hindi nila dinideny na meron talagang nanalo na loan bettor ng 20 beses within a month. Okay? O anong statement ng PCSO mga katuya? Yung 20 lotto wins under one name, hindi naman daw doon sa jackpot game. So, ibig sabihin yan sa mga lang, yung mga mababa lang. No? Basahin ko yung article ha. Basahin natin. Bago natin puntahan.
Anong palusot kaya dito ng ano, ng PCSO? So, ano ang sabi ni Sandra Cam? Tinanggal si Melionario Quiades Robles. Melquiades, talagang pangalan. Parang aklang-akla rin naman. Tinanggal daw yan sa panahon ni Pangulong Duterte. May kalat eh. Si Melquiades kasi nga maraming anomalyang ginagawa. Bakit mo inappoint Smugs? I mean, Kuting. Kung ikaw man talaga ang nag-appoint kay Melquiades. Oh, parang pang-akla rin yung pangalan. Oh, kinlarify daw na wala namang loan better na nanalo ng jackpot prize for the state-run o pag-aari ng gobyernong loto ng 20 beses sa loob ng isang buwan. Oh, si Tulfo daw kasi pinuna-puna. Oh, ayan, nagsalita si Tulfo. Pero sa interview daw ng ABS-CBN, sabi ng general manager na si Quiades o si Melionario, ito daw ay kaso ng isang tao lang na inutusan lang para kumuha ng panalo ng napakaraming tao sa mababang tayaan yung yeah. Hay, hala, anong palusot ito? Baka inutusan lang yan, Ika, yung isang tao na yan. Marami namang nanalo. Well, kung ang nanalo ay taga Bulacan, Pampanga, Mindanao, Bisaya, lahat ng taong yun, sabihin nyo 20 katao, kilala nila yung magki-claim. Sino ang pinagki-claim nilang iisang tao? Ang palusot ni Mil Robles, mga tet kuya. Inutusan lang yan ng 20 katao. Iisang tao lang yung inutusang mag-claim. Bakit siya lang ang inuutusan? Ay kung mapahamak ang buhay niya, kilala niya ang mga winners sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas. Grabe naman tong tao to. Napakaraming connections. Parang runner. Yun ang palusot ni Melquiades, mga tet kuya. Oh, whoever is the holder of the winning ticket can claim it. So kung sino daw may hawak ng ticket, pwede namang i-claim niya 'yon. So malamang inabot daw sa kanya, sa taong ito. So nangangamba ako sa aking kung kumbaga halimbawa taga Mindanao ka, nangangamba ako baka matiktikan ako. Usapin ko na lang 'tong taong 'to, ibigay ko sa kanya ang ticket ko tapos kung itakbo niya yung ticket mo dahil. At paano niyo nakilala yung taong 'to? Kung taga iba't ibang lugar ang nananalo. Oh, grabe kasi nakita rin namin yung agents pinapasabay sa kanila ng mga bettors na suki niya na nanalo na, "Uy, paki-claim naman anyway, go to the branch, yada yada." So bibigyan yun ng komisyon. Siyempre inutusan mo yun, mapapahamak ang buhay yun, kung ma-hold up yun, masaksak. O di bibigyan mo ng mga pautot no? Oh. Tapos may mga amount dito, 225,000, ganyan-ganyan. So pinagpapaliwanag ni Tulfo si Robles. Oh, tumaas lang ang kilay ni Robles. Anyway, Tulfo, bangis-bangisan mo. Okay? Ikaw ang nagpasimuno niya, sabi mo iimbestigahan. Ayan na, umamin na ang tayaan ng numero, umamin na si Quiades Melionario, si Melquiades. O umamin na meron naman talagang tumama, nautusan lang siguro yan. Nautusan na i-claim. Ay, Diyos ko, patol po! Pinasasayaw ka sa palad, pinatatumbling ka sa patag. Yung ganyang mga alibis, Tulfo, sasakyan mo, paniniwalaan mo yan. Tigas-tigas eh. Kasi may vlog si Miss Maharlika, Sir, Senator Tulfo, na di umano kayo, sinabi rin yan ni Sandra Cam, bigla kayong kambyo ni sining isa? Win Gatchalian? Si Win Gatchalian ba yon? Hindi si Win, yung isa. Yung mukhang malambot rin. Gatchalian nga yata. Gatchalian ba? Hindi is Coco Pimentel, maalin man. Villanueva? Di ba sila, dalawang senador yun, aside from Tulfo, may isa. Si Pimentel daw, so si Coco, Ate Minda. Si Coco, lumambot kayong bigla. Kaya ngayon, nagsalita si Sandra Cam, hindi lang si Miss Maharlika nagbablog, na kayo daw di umano'y nabayaran ng billions, kaya kayo biglang tumahimik, wala nang follow-up. Eto, nung nagsalita si Sandra Cam, nakarating din naman pala sa iyo, Tulfo, ang balita na may nanalong, Diyos ko po, normal ba ba? Diyos ko po. Hindi lang buwis ng taong bayan ang kinakamkam, pati loto. Parang ganun din, pati yung mga Okada, mga private businesses na
May extortion na nagaganap allegedly. Diyos ko po, ang daing pasabog ni Miss Maharlika, dinededman ninyo, mabuti nagsalita ang Sandra Camp, tapos ang statement mo, tumaas ang kilay mo, Ginoo ko. Nakakataas naman ng kilay yan. Tulfo, hindi ba red flag yan? Kahit na yung isang tao 2 beses manalo, kahit mababang amount yan, katakataka pa rin, di ba? Nakaka-alarma pa rin, pero ikaw tumaas lang ang kilay mo. Nasaan ang bangis mo, Tulfo? Ikaw ba ay naduduwag kay Melquiades na ang sabi ni Sandra Cam, willing tumegi bumbong? Ay kaibigan nga raw ni Melyonario yung si Chandi Ramani ba yun? Na manggugurgur na half Filipino, half Indian? Oh. So, mahilig daw magpagurgur si Sandra Cam, hindi takot. Ano ka, Tulfo, takot kang magurgur? Oh. Ano ba? Nasungal-ngalan ka ba according to Miss Maharlika? Nasungal-ngalan ka ba? Gaano ka kapal na bundle ang sinungal-ngal sa iyo? Bakit parang okay, iimik ka na rin, total na umimik si Sandra Cam. Anong end goal mo? Anong susunod mong step? Ibababa mo lang ang tumaas mong kilay? Mag-comment ka nga sa comment section at mag-like and subscribe ka rin dito sa channel ko, Tulfo. Ginoo ko, I can't talaga, I just can't, Tulfo. Bakit wala kang kabangis-bangis? Oh, takot ka ba kay Melyonario o takot ka kay Butod? Candy nga muna, may pakulay na pala, hindi ko napansin, nagagalit na naman si SpongeBob. Hindi ka magsasalita doon sa mga kasama player rally o hindi ka nanonood dahil na pro-ahas, pro-putik at pro-comeback na ka. Sure enough yet. Pimentel daw si Pimentel, sabi ni Ate Minda Diaz. Ate Jessica Joe gives us 5 New Zealand dollars super sticker. Thank you so much po. Kuminang na ang ating channel. And also gusto ko rin pasalamatan po si Ate Peb Sagun sa ating backup channel po or ang Princess Maui 2 nagpakulay rin po kanina. I really appreciate it po. May nagsabi dito, ini-insulto, they're insulting our intelligence, sabi ni Joe Mac. Yeah, right? Yung ganung mga palusot, pautot, lagi may palusot di ba? Of course, kailangan lumusot. And Tulfo, tatango-tango ka sa ganung. Tulfo, kailangan may makulong. Kailangan may gumulong na ulo if you want, di ba? Heads should roll. Kailangan may makulong, kailangan may ma-shutdown. Nasaan ang bangis mo? Na dati, ang bangis-bangis mo dun sa lahat, pinapahiya mo. Akala namin wala kang sinasanto. Dati may minura-mura kang mayor, di ba? Na di umano'y kurakot. Ngayon, nasaan ang bangis mo? Wala kang sinasanto dati. Kay general pa yan or politikong malaki. Ay ngayon, die. Tumitiklop ka rin pala. And doon ka, tumitiklop ka lang sa sa pandakekok na watusi na ang laki ng tiyan. And also dyan sa parang nabaksakan daw ng langka. Mukhang malambot pero Diyos ko po, Ginoo ko. Tumaas ang kilay. Walang sincerity sa investigation si Tulfo. Hindi na ako bilib sa bangis ni Tulfo. Sabi ni Lady OFW. Silence means approval. Yes, 'di ba? Ganun 'yon. From Israel, hello. Sabi nga ni Ate Cora, pagka hindi ka na umiimik, alam mo na 'yan. Kapag may katakataka na, Tulfo, malambot ka lang, yan. Napahiya ka lang kasi naunang bumuga si si Miss Sandra Cam. Ay kailangan mo magsalita kasi ikaw yung head ng committee na yan. At bawat committee, millions ang budget nyo. 'Di ba? Kapag nag-hearing kayo, millions yan. Tapos ganyan lang, tapos na, Tulfo? Porque nakapagpaliwanag na yung sira langka, okay na, tanggap mo na. Pero kaming mga tao, nahihiwagaan. Ano ang end goal mo, Tulfo? Ano magiging result? Punyeta talaga. Ipa-forensic pa daw ni Tulfo.
forensic, utot. One time di ba may trending na video, nag-raffle yung tatlo lang yatang bola yun eh. 1, 3 and something, may combination na gano'n. Nalaglag yung number 1. Hindi tumama tuloy yung nalaglag. Ano ba yun? Lumipad na pataas at yun na yung resulta, nalaglag pa. Ah! Maluwag yung labasan ng bola or maybe maliit yung bola. Or maybe nahipan talaga yun ang lumabas kaso mo Diyos ko po, may something. Anyway, mukhang yung kanilang ginagamit na machine for drawing the balls ay parang defective. Ay, ano ba yan? Tulfo? Lokohan na lang ito talaga. No? Kending muna bago tayo mag-start ng next topic about extortion. Galing si Tulfo. Talaga namang video na sa Tulfo. Tulfo for President in 2028. Ginako. From Israel, Myla Oops, thank you again. Thank you po sa kulay. Myla Oops gives us 12 new shekels from Israel. Thank you so much po. Hindi rin pala maayos si Tulfo. Kailangan talagang may mapakulong ka, Tulfo. Kailangan may masuspend, kailangan may matanggal sa pwesto. Obvious na. Katakataka na yung winner na yan. Tapos ngayon nagpalusot na, hindi naman doon sa malakihan talagang tayaan ng numero yung tumama na 20 times. Isko po 20 times. Isang tao, tapos ang palusot ni Melio Robles, 20 times kasi nag-claim yun kasi inutusan lang ng iba't ibang tao. Ang galing naman. Sana ang opisina niya para mapuntahan ng mga winners, right? Pwedeng ganun yun eh. Kung merong isang tao na nagpi-pick up ng taya at di ba, ipopromote niya yan. May secrecy kapag ako ang kumuha ng inyong premyo. Bulletproof ang sasakyan ko, kaya safe na safe ako, kayo hindi safe, kaya sa akin kayo. Paano niya yan i-advertise ang kanyang sarili para maging hindi ko itatakas ang inyong napanalunan. Hingi lang ako ng putal as balato. Ako na ang pipick up. Paano niya ina-advertise ang kanyang sarili as a person na pwedeng pumunta sa PCSO ng safe na safe at hindi tatangayin ang pera? Anong pautot yan, Melro? Kaya ka nga sinipa at hindi nagtagal sa administrasyon ni Pangulong Duterte dahil allegedly marami kang kamkaman blues. Tapos inilagay ka sa pwesto. Kung ang isang manumalyang tao, kung ang isang magna ay nilagay sa pwesto at may reputasyon na ng pagiging magna, ano naman yung kredibilidad nung naglagay sa magna? Ba't ilalagay niya ang Magna Carta sa pwesto? Magna Carta na lang. Gano'n na nga yung background nun. May reputasyon na eh. Ako pagka may kaibigan akong klepto, mga kuya, nahuli ko na nga eh. Minamagna yung aking barya sa wallet. Pag natutulog ako, minamagna yung wallet ko, nahuli ko one time. Tapos halimbawa, sa salon namin, i-recommend ko siya sa may-ari. I-hire niyo po yan. Halimbawa, inutusan ako ng may-ari. Mawi, ikaw naman ang nagmamanage ng ating salon. Maglagay ka nga dyan ng manikurista or junior hairdresser. Yung magna kong friend ang ilalagay ko, ganun ba yun? Kung ayaw kong masira sa boss ko, hindi ko i-hire yung Magna Carta. Gets nyo? Dahil boss mo kuting ang taong bayan, dapat hindi ka nag-hire ng Magna Carta. Ang palusot na lang, innocent until proven guilty. Nasipa na nga yan sa ibang salon eh. Sa salon ni Pangulong Duterte, nasipa na yang si Magna. May reputasyon ng mabantot, hinire nyo pa. Hindi kaya nyo hinire yan para tuloy ang Magna.
Ano kayang merong kapangyarihan? Meron talagang grabe yung kanyang ano no, napo-foresee ng tao na yun na ito ang tatama sa loto, ganyan ganyan. The grandstanding lang daw si si Tulfo in aid of election. Oo nga, yun know, nagpakitang gilas lang doon tapos di naman tinuloy. Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan, ipinagpagawa pa kayo ng apakagandang building dyan sa BGC, no? Crocodile Farm naman pala yung Senate building na yung Lentec na bilyones. Lord, tulungan niyo ang Pilipinas, Ginoo ko. Let's proceed sa usaping extortions. Kung alay ng pangako. Isang topic pa lang, painom saglit. Ate Jeneline from Dubai, hello. Diyos ko, Ginoo ko. Mga ate at kuya, may kapapasok lang na balita, as in kani-kanina lang. And di umano, si Ma'am Shikels ay involved sa extortion. Or nakaladkad ang pangalan ni Ma'am Shikels sa extortion. Dawit siya sa kasong extortion, mga ate at kuya. May mga taong nangingikil and ang kanilang panako sa kanilang kikikilan, ang pangalan ni, ano yan? Gayon, mag-a-adjust. Ang pangalan ni Ma'am Shikels. Ika, kung hindi mo kami bibigyan ng milyones, lagot ka kay Ma'am Shikels. So, bago natin panoorin nyo or pakinggan ang balita, ano ang comment nyo dito? Totoo kaya? Kasi lagi nakakaladkad si Ma'am Shikels. Kung hindi man ang si Ma'am Shikels, ang palasyo. Naalala nyo dati yung issue ng LTFRB? Yung prangkisa ng mga taxi? Right? Palakasan. Kung gusto mong mabigyan ng prangkisa para makapamasada ka or something, halimbawa yung may taxi company ka, meron kang pag-aari ng mga 20 pirasong kotse na pwedeng gawing taxi. No? So negosyante ka, gusto mong mabigyan ka ng prangkisa, permit to operate, ganyan. Or maybe gusto mo ang ruta mo ay, di ba, around Manila. Thank you, Ate Jenlyn. Around Manila. So, kung gusto mong mabigyan ka kagad ng prangkisa, magpapadulas ka sa LTFRB, right? Saan ba yan? Land Transportation tingi. Baka sa DOTR din. Well, LTFRB papuntang DOTR or Department of Transportation. Palakasan system. Ikaw agad ang mamadaliing mabigyan ng lisensya na makapag-operate, di ba? Or doon ka sa mas malakas at mas maraming pasahero like Manila, NCR, ganyan. Or maybe the neighboring provinces na yan. So, ikaw ang mabibigyan ng prangkisa, yung iba mong karibal sa negosyo, hindi muna. Di umano, may mga pampadulas na ganyan noon sa LTFRB. Last year na balita yan. And also, may basbas daw, sabi ng whistleblower, na empleyado mismo ng LTFRB, may basbas daw yan sa palasyo. So kumbaga, kung ano man yung nakakamkam from LTFRB, diretso sa DOTR, and then naiingriso din sa palasyo. So sa tuwing may mga institutions, mga agencies and departments na involved sa mga katakatakang gawain, may ganong pasabog eh, diretso daw sa palasyo ang kaching-kaching. Ngayon, may balita na si Ma'am Shi ay involved sa extortion. Pero nagsalita na po ang PNP, dinideny nila ito. Mga kapulisan. Kasi siguro nahuli nila yung mga extortionist and nilinaw nila na hindi involved si Ma'am Shikels. Bakit kung todo tanggol agad ang PNP? Okay? Panoorin natin ang balita or pakinggan natin at kayo na po ang magsabi kung si Ma'am Shikels baga ay hindi involved or involved. Well, sinabi ng pulis, hindi raw eh. Teka ha. Play natin yung video. Saan ang video? Na di umano ay si Ma'am Shikels ay involved sa pangingikil. Ginoo ko, Lord. Ano ba? Pwede ring balita ito na para kunwari siraan si Ma'am Shikels. Kasi marami ng mga paninira, di ba? Like yung mga vlog ni Miss Marlica against Ma'am Shikels. So, maybe may ilalabas silang balita na dawit si Ma'am Shikels and then, di ba?
eventually maaabsuelto or maaalis ang pangalan niya, malilinis ang pangalan niya. So lahat ng mga paninira sa kanya ay pwedeng linisin ng ganitong balita rin. Parang, gawa sila ng maliit na balita na dawit si Ma'am Shikels, and then maabsuelto na siya sa lahat ng mga paninira kasi tina-target siya. Kasi nga mainit ang pangalan ni Ma'am Shikels, lalo't mahilig siyang mang-isnab kay VP Sara sa tuwing sila'y aalis. Nakadalawang beses na kasi. So lagi nakakaladkad sa mabahong balita ang pangalan ni Ma'am Shikels. I don't know, ito ba ay bakit kasi babanggitin ng mga extortionista ang pangalan niya? Well, pwede rin. Baka naiintindihan ng mga extortionista patuloy, ng mga mangingikil na ito na naiintindihan nila na ang pinakamalakas na tao ngayon sa Pilipinas ay si Ma'am Shikels, and pangingilagan talaga ng mga kikikila nila kapag ka-involve ang pangalan niya. Either way, kaladkad sa mabantot na balita ang pangalan ni Ma'am Shikels. Let's watch. Sunshine News Blast. Sa ibang balita, nadadawit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isyu ng extortion. Ito'y matapos na maaresto ang isang kinilalang alias Isko at dalawa pang kasamahan nito na kinilalang alias Joselito, 46, at isang Marines alias German. Nahuli ang suspect mula sa isang sumbong ng biktima kung saan si alias Isko ay nangako na proteksyonan sa emissions testing at medical business ito sa LTO kapalit ng 5 milyong piso. Gamit ang pangalan ni First Lady Liza Marcos, tinakot umano ang biktima na kung hindi magbibigay sa hinihinging pera ay ipakakansela nito ang lahat ng transaksyon at negosyo ng biktima. Ayon kay PNP-PIO Chief Colonel Jean Fajardo, nilinaw anya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na walang anilang kinalaman ang First Lady's operasyon kung kaya't hinuli ang mga suspect dahil sa panloloko. Nahaharap ang mga suspect sa paglabag ng Article 293 ng Revised Penal Code. Sunshine News Blast. Okay. Merong nangingikil sa nagdenegosyo ng emission. So malamang yung emission testing ito, mga tatuya, yung tambutso baga. Malaking negosyo yan eh. Also, medical daw. Medical, right? Kung ano man yung negosyo ng taong yun. Kinikikilan ng alias Isko. Diyos ko po, alias Isko pa. Dinamay pa si Yorme. 3 tao yata, di ba yung nangingikil? And kapag hindi daw siya nagbigay ng 5 million, isusumbong kay Madam. So, anong connection nila kay Madam? Ganun baga ka kilakilabot ang pangalan niya para ang mga negosyante ay kayang takutin at makikila ng 5 million, di ba sinabi? Milyones ang involved. Hindi ka naman mangingikil ka right? I don't know. Well, nangingikil ka, so tarantado ka. Illegal ang ginagawa mo. Alagad ka ng demonyo, di ba? So, in order for you to shock or, di ba, send fear or something, cause fear to your victim or to your prey, kailangan gumamit ka ng panindak. Pag hindi ka nagbigay ng salapi, ang negosyo mo hindi mag-ooperate, and lagot ka kay Madam. Ang demand, 5M. Meron kayang mga inuutusan si Madam na mga tao sa kahit saan-saan, private man na tao or empleyado mo ng gobyerno, na mag-deliver? You think they can deliver? Can you deliver? Pag sinabi mong deliver, di malamang yan, goods, right? Goods. Can you deliver goods? And services? Di ba? Magkano naman ang kaya mong iakyat sa kaban ng Kinemilatik? Parang yung, di ba? Magkano ang kaya mong i-deliver? Okay, kung kaya mong i-deliver ang ganyang halaga, tuloy mo yung operation mo and legal kang
kikil, I mean, walang huhuli sa'yo sa pangingikil mo, basta't you can deliver. Right? Pwede kang magtayo dyan ng resort sa Chocolate Hills, basta you can deliver. Right? Mga ganon. So, ano sa tingin nyo mga ate at kuya? Dahil sabi ng PNP, CIDG, hindi daw involved dyan si Madam. Meron lang bang nang frame up sa kanya para masira ang kanyang pangalan? Siya ba ay may posisyon sa gobyerno para siraan? Impeachable ba siya? Ibinoto ba siya ng taong bayan para targetin siya? Okay? Or involved talaga siya? Ito bang balitang ito bang pagkakadawit niya ay pwedeng pautot lang, palabas lang, para kapag absuelto siya dito, since nilinaw, absuelto siya dahil nanilinaw ng PNP, hindi daw involved siya sa ganyang ganap. Okay? Wala siyang monkey businesses. Right? Pero kung si Miss Marley tatanungin, involved na sa smuggling at kung ano-ano pa. Kaya nga tinatawag niyang smugs, di ba? Pwede kayang imbento ito or idinawit ang kanyang pangalan ng mga totoong extortionista na naman, para kapag nilinis ng PNP ang kanyang pangalan, linis na rin sa lahat ng mga mapapangit na bintang sa kanya ang asawa ni Kuting. Dahil prime target siya ni Miss Maharlika eh. Right? Lahat na lang ng mga paninirang yan ay papatotohanan ng PNP na hindi totoo. 'Di ba? Na hindi siya involved diyan. Well, siguro abangan natin na 'yun ang sabi ng PNP, right? Abangan natin yung statement ng alias Isko. Kawawang Yorme. Abangan natin yung statement ng mga extortionista. Maybe dapat abangan din natin yung sworn statement ng biktima. Sinabi baga talaga ng nanghuhot-hot sa'yo or nangingikil sa'yo ang pangalan ng isang yan? Binanggit ba nilang buong-buo yung pangalan ni Smugs? Na pag hindi ka nagbigay sa amin ng 5M, hindi mag-ooperate ang business mo. And malakas kami kay Smugs. Malilintikan ka talaga. Magbigay ka na ng 5M para tuloy ang iyong emission testing business and medical businesses. 5M, kaya ganyan ang demand namin kasi kaya ka namin ipa-shutdown. Dahil ang boss namin ay si Futos. Ginagamit lang baga ang pangalan ni Madam or involved si Madam sa ganap? Pa-comment po. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.